Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon, Miss Reyes. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ng cellphone ay kalmado pero may bigat na parang malaking batong biglang ipinatong sa dibdib ni Ara. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang luma at basag na cellphone, ang mga daliri niya inanginginig. Sa labas ng bintana ng inuupahan niyang maliit na kwarto, tirik na tirik ang araw, ngunit para kay Ara, biglang nagdilim ang buong paligid. Gaano po kalaki ang kailangan, Dok? Halos pabulong niyang tanong, kinakagat ang labi para pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Ang bawat segundong lumipas ay parang isang dagok sa kanyang puso. Nang sabihin ng doktor ang halaga, napapikit si Ara ng mariin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, dumaloy sa kanyang pisngi at tumulo sa papel na hawak ng kanyang isang kamay. Ang papel na iyon. Ang address ng mansyon ng mga De Villa. Ang kanyang huling pag-asa. Matapos ang tawag, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto, tulala. Ang halagang binanggit ng doktor ay isang halimaw na imposibleng talunin. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya sa pinapasukang karinderya ay sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos at sa mga gamot ni nanay. Pero operasyon? Ibang usapan na iyon. Para kay nanay, bulong niya sa sarili, pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kailangan kong magpakatatag. Para kay nanay. Tinignan niyang muli ang address. Quezon City. Isang lugar na malayo sa kinagisnan niyang probinsya, isang mundo na ibang-iba sa kanyang payak na buhay. Pero wala na siyang pagpipilian. Ang trabahong ito bilang kasambahay sa isang mansyon ang tanging kumakaway na pag-asa sa gitna ng kawalan. Kailangan niya itong makuha. Kailangan. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang damit at ng natitirang kakarampot na pera, sumakay si Ara ng jeep. Ang ingay ng kalsada at ang siksikan ng mga pasahero ay hindi niya gaanong alintana. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa imahe ng kanyang ina, ang ngiti nitong unti-unting pinapawi ng sakit, ang mga mata nitong nangungusap ng pagod. Para sa ngiting iyon, para sa mga matang iyon, gagawin niya ang lahat. Pagbaba niya sa lugar na sinabi sa kanya, isang napakalaking gate na bakal ang sumalubong sa kanya. Sa likod nito ay isang mansyon na parang palasyo sa kanyang mga mata. Napalunok si Ara. Kinakabahan siya. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng buo ng lugar na ito. Bago siya mag-doorbell, napansin niya ang isang maliit at magandang coffee shop sa kabilang kanto. Kapihan ni Lolo, basa niya sa nakasulat sa kahoy na karatula. Nagpasya siyang pumasok muna. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Kahit isang tasa lang ng murang kape para pampalakas ng loob. Pagpasok niya, isang kakaibang amoy ng bagong giniling na kape at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Tahimik ang lugar, malayo sa ingay ng labas. Ilan lang ang mga tao. Sa likod ng counter, isang lalaki ang abala sa pagtimpla ng kape. Matangkad ito, seryoso ang mukha, at may mga matang tila malalim ang iniisip. Isang kape po, mahinang sabi ni Ara nang makalapit siya sa counter. Tumango lang ang lalaki, hindi man lang siya tinignan. Kumuha ito ng tasa at nagsimulang magtimpla. Habang hinihintay ang kanyang order, hindi maiwasan ni Ara na mapagmasdan ang lalaki. May lungkot sa mga mata nito, isang klase ng lungkot na pamilyar sa kanya. Isang lungkot na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Nang iabot sa kanya ang tasa, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa kaba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ang tasa sa kanyang pagkakahawak. Ay, sigaw niya. Ang mainit na kape ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa puting polo ng lalaki sa counter. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Naku! Sorry po. Sir, sorry po talaga, nagpapanik niyang sabi, hindi alam ang gagawin. Gusto na niyang magtago sa ilalim ng mesa sa sobrang hiya. Diyos ko, babayaran ko po, papalabhan ko po. Inaasahan niyang sisigawan siya nito o magagalit. Ngunit sa halip, kumuha lang ito ng isang basahan at pinunasan ang natapon sa counter. Pagkatapos, kumuha ito ng tissue at walang imik na iniabot sa kanya. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Okay lang, sabi nito sa isang boses na malamig pero hindi galit. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Kinuha ni Ara ang tissue at pinunasan ang sarili niyang kamay na natapunan din, nanginginig pa rin siya, hindi lang sa kaba,
kundi sa hiya. Nag-abot siya ng bayad, ngunit umiling ang lalaki. Huwag na. Okay na yon. Nagmamadaling lumabas si Ara ng coffee shop, dala ang kahihiyan. Hindi niya naisip na ang unang araw niya sa lugar na ito ay magsisimula sa ganitong kamalasan. Nang makarating siya sa harap ng malaking gate, huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Isang katulong na nakauniporme ang nagbukas. Pagkatapos ng ilang tanong, pinapasok siya at dinala sa loob ng mansyon. Namilog ang mga mata ni Ara. Pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kinis at makinang, halos makita na niya ang sariling refleksyon. Ang kisame ay napakataas, at sa gitna nito ay may nakasabit na isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal, kumikinang na parang libo-libong bituin kahit sa sikat ng araw. Ang mga pader ay napapalamutan ng malalaking painting at ang isang pakurbang hagdanan ay umaakyat patungo sa ikalawang palapag na parang imbitasyon sa isang palasyo. Napalunok siya. Ang bahay na ito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang tunog ng takong na tumatama sa marmol ang pumutol sa kanyang pagkamangha. Mula sa itaas ng hagdanan, isang babae ang dahan-dahang bumababa. May edad na ito, marahil nasa mga 50, ngunit matikas pa rin ang tindig. Nakasuot ito ng isang eleganteng sutlang bestida at may kwintas na perlas sa kanyang leg. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Ngunit ang mga mata nito, matalim at mapanuri, ang nagpatindig ng balahibo ni Ara. Tinitignan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ikaw ba si Ara Reyes? Tanong ng babae. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may otoridad, malamig na parang yelo. Napatungo si Ara at naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Oo po, ma'am. Tumigil ang babae sa paanan ng hagdanan, ilang talampakan lang ang layo mula sa kanya. Ako si Elvira de Villa. Hindi nito inilahad ang kamay. Nakatanggap ako ng magandang rekomendasyon tungkol sa'yo. Masipag ka raw at mapagkakatiwalaan. Totoo ba iyon? Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Mabilis na sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig pa rin. Tinitigan siya ni Doña Elvira ng ilang sandali na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Kailangan ko ng taong hindi tsismosa, hindi pakialamera at marunong sumunod sa utos. Maliwanag? Opo, ma'am. Maliwanag po. Nagpatuloy si Doña Elvira sa pagsasabi ng mga patakaran ng bahay, ng mga dapat at hindi dapat gawin. Ngunit habang nagsasalita ito, may isang bagay sa mukha ng babae na bumabagabag kay Ara. Isang pamilyar na pakiramdam. At nang tumalikod si Doña Elvira para iabot sa kanya ang isang listahan ng mga gawain, isang pamilyar na kilos, ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay, ang matalas na kurba ng kanyang mga labi, ang biglang nagpaliwanag sa lahat. Parang may isang bombang sumabog sa isipan ni Ara. Nanginig ang kanyang mga kamay habang inaalala niya ang isang lumang litrato na nakita niya sa opisina ng dati niyang amo, si Ginoong Velasco. Isang litrato mula sa isang malaking pagtitipon ng mga negosyante. Naroon si Ginoong Velasco, nakangiti. At sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng may parehong matikas na tindig, may parehong malamig na mga mata. Si Doña Elvira de Villa. Ang pag-alala ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. Ang dugo niya ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Si Doña Elvira ay hindi lang isang bagong amo. Siya ang makapangyarihang kasosyo sa negosyo ng lalaking dahilan kung bakit siya nagtatago ngayon. Ang lalaking nagbintang sa kanya ng kasalanang hindi niya ginawa para pagtakpan ang sarili nitong krimen. Manang, samahan mo na siya sa kwarto niya, utos ni Doña Elvira sa isa pang kasambahay na lumapit, hindi man lang muling sumulyap kay Ara. Napatango na lang si Ara, hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. Sumunod siya sa matandang kasambahay, ang bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Ang kinang ng marmol sa sahig ay tila ng uyam sa kanya. Ang magandang mansyon na kanina lang ay simbolo ng pag-asa, ay biglang naging isang gininto ang kulungan. Paano nangyari ito? Sa dinami-dami ng bahay sa buong Maynila, bakit dito pa siya napadpad? Isang malupit na biro ng tadhana. Nang makarating sila sa maliit niyang kwarto sa likod ng bahay, umupo si Ara sa gilid ng kama.
Ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Anong gagawin niya? Aalis na ba siya ngayon din? Pero paano ang kanyang ina? Paano ang operasyon? Ang perang inaalok dito ay ang tanging kaligtasan niya. Pero kung mananatili siya, paano kung makilala siya ni Doña Elvira? Paano kung malaman nitong siya ang nawawalang katulong na nakasaksi sa madilim na transaksyon ni Ginoong Velasco? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dumating ang gabi, ngunit hindi dinalaw ng antok si Ara. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bandang hating gabi, dahil sa sobrang uhaw, naglakas loob siyang lumabas para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Ang buong mansyon ay tahimik at madilim. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatago sa malalaking bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, takot na makagawa ng kahit anong ingay. Habang papalapit siya sa kusina, napadaan siya sa isang silid kung saan bahagyang nakaawang ang pinto. Isang sinag ng ilaw mula sa ilalim nito ang nakakuha ng kanyang atensyon. At may boses siyang narinig. Boses ni Doña Elvira. Dahil sa kaba, napahinto si Ara. Itinapat niya ang kanyang tainga sa siwang ng pinto, sapat lang para marinig ang usapan. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na ayusin mo ang gulo na iyan? Galit ngunit pabulong na sabi ni Doña Elvira sa kausap nito sa cellphone. That whole affair with Velasco was a mistake, isang pagkakamali sa nakaraan na kailangan ng ibaon. Narinig ni Ara ang pangalan ng dati niyang amo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nagpatuloy si Doña Elvira. Anong balita sa katulong? Yung nakakita sa lahat. Siniguro mo sa akin na naglaho na siya na parang bula. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng kahit anong testigo. Sa sandaling iyon, tumigil sa pagtibok ang puso ni Ara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Siya ang tinutukoy nila. Hindi lang siya napadpad sa bahay ng isang taong may koneksyon sa kanyang nakaraan. Napadpad siya sa bahay ng mismong utak sa likod ng lahat. Ang pag-asa na dala niya kaninang umaga ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang dalisay at nakakparalisang takot. Hindi siya napunta sa paraiso para magtrabaho. Pumasok siya sa lungga ng mismong halimaw na kanyang tinatakasan. Ang tunog ng coffee grinder ang tanging ingay na pumupuno sa kapihan ni Lolo sa umagang iyon. Nakatayo si Marco Sandoval sa likod ng counter, ang kanyang mga galaw ay mekanikal at sanay na. Ang bawat scoop ng coffee beans, ang bawat pagpihit sa espresso machine, ay ginagawa niya nang hindi na halos nag-iisip. Dito sa loob ng 4 na sulok ng kanyang coffee shop, natatagpuan niya ang isang uri ng kapayapaan, isang kontroladong mundo kung saan ang tanging komplikasyon ay ang tamang timpla ng kape. Ngunit kanina pa lumilipad ang kanyang isip. Hindi niya maalis sa isipan ang babaeng pumasok kahapon. Ang babaeng may mga matang puno ng pag-aalala, ang babaeng nataranta ng matapunan siya ng kape. Hindi ang insidente ang tumatak sa kanya, kundi ang ekspresyon nito. Nakita niya sa mga mata nito ang isang pamilyar na anino ng takot at pagod. Isang anino na matagal na niyang kasama. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa kabilang kalsada, kung saan nakatayo ang mansyon ng mga De Villa. Ang mansyon na iyon. Isang monumento ng masasakit na alaala. Parang kahapon lang nang huli siyang tumayo sa harap ng malaking gate na iyon. Puno ng pangarap, puno ng pag-ibig. Inakala niya noon na si Beatrice De Villa na ang babaeng para sa kanya. Maganda, matalino, mula sa isang kilalang pamilya. Inakala niya na ang pag-ibig nila ay sapat na para lagpasan ang anumang pagkakaiba sa estado sa buhay. Ngunit nagkamali siya. Bigla niyang naalala ang araw na iyon, ang mga salitang sinabi ni Beatrice na parang matatalim na bubog na tumusok sa kanyang puso. Hindi ito sapat, Marco, sabi nito, habang nakatingin sa maliit nilang coffee shop na noon ay nagsisimula pa lang. Gusto ko ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Ang mga salitang iyon, kasama ang mga balitang nakarating sa kanya na may bago na itong kasamang mayaman, ang dumurog sa lahat ng tiwala na mayroon siya. Simula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Ang kapihan ni Lolo, na ipinangalan niya sa kanyang yumaong lolo na nagturo sa kanya ng lahat, ang naging kanyang kanlungan. Ang pait ng kape ay naging kasama niya sa pait ng kanyang nakaraan. Isang tunog ng kampana sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isa sa mga regular customer niya. Ngunit ang mga mata ni Marco ay napako sa taong kasunod nito.
Siya na naman. Ang babaeng may malungkot na mga mata. Si Ara. Nakatungo itong pumasok, halatang nahihiya pa rin sa nangyari kahapon. May dala itong listahan. Mukhang inuutusan. 2 tasa po ng Amerikano, walang asukal, sabi nito sa mahinang boses, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig habang iniaabot ang bayad. Tahimik na kinuha ni Marco ang pera at nagsimulang magtimpla. Habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Ara. Napansin niya ang pamumutla nito at ang madilim na bilog sa ilalim ng mga mata nito, na para bang hindi ito nakatulog ng maayos. Ang babaeng ito ay malinaw na may pinagdadaanang mabigat. Nang iabot niya ang 2 tasa ng kape sa isang paper tray, hindi sinasadyang nagsalubong ang kanilang mga paningin. Nakita ni Marco ang gulat sa mga mata ni Ara, na tila hindi nito inaasahan na tititigan siya. Mabilis itong umiwas ng tingin at kinuha ang tray. Salamat po, bulong nito at akmang tatalikod na. Teka! Napatigil si Ara. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi alam ni Marco kung bakit niya ito ginawa. Marahil ay dahil sa awa. O marahil ay dahil may kung anong bagay sa babaeng ito na pumupuka o sa natutulog na bahagi ng kanyang pagkatao. Kinuha niya ang perang ibinayad ni Ara at isinuli ito sa counter. Libre na yan, sabi niya, sinisikap na panatilihing neutral ang kanyang boses. Bayad sa natapon kahapon. Kitang-kita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ara. Naku, sir, hindi po kailangan. Okay lang po yon. Kunin mo na, mariing sabi ni Marco, ngunit may bahid ng lambot na kahit siya ay nagulat. Baka kailanganin mo yan. Nag-aalangang kinuha ni Ara ang pera. Isang mabilis na, salamat po ulit, ang sinabi nito bago nagmamadaling lumabas ng coffee shop. Sinundan siya ng tingin ni Marco hanggang sa makatawid ito ng kalsada at pumasok sa malaking gate ng mansyon ng mga De Villa. Doon pala ito nagtatrabaho. Isang kasambahay sa bahay ng babaeng sumira sa kanya. Biglang nakaramdam si Marco ng kakaibang kirot. Pareho silang nasa anino ng pamilyang iyon sa magkaibang paraan. Nang balikan niya ang counter, may napansin siyang isang maliit na papel na nakatiklop sa sahig, sa lugar kung saan nakatayo si Ara kanina. Pinulot niya ito. Isang reseta. Reseta ng gamot para sa isang pasyente sa isang pampublikong ospital sa probinsya. Ang apelyido ng pasyente, Reyes. Napabuntong hininga si Marco. Ngayon naiintindihan na niya ang lungkot sa mga mata nito. Ito pala ang dahilan. Ang bigat na pasan-pasan nito ay hindi lang para sa sarili niya. Itinago niya ang reseta sa kanyang bulsa. Sa buong maghapon, habang naglilingkod sa kanyang mga customer, ang imahe ni Ara at ang reseta ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinagabihan, bago isara ang coffee shop, kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng numero. Hello, Per. Si Marco to, sabi niya nang sagutin ang tawag. Okay lang ako. May ipapakiusap sana ako. May kaibigan ka bang parmasyutiko sa probinsya? Ibinigay niya ang mga detalye sa reseta. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera mula sa cash register, isang halaga na higit pa sa presyo ng kape na hindi niya pinabayaran kanina. Pakisabi na lang sa kanila na bayaran na in advance ang supply para sa isang buwan, sabi niya sa kausap sa telepono. At pakisabi na lang na may tumulong na isang anonymous na donor. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Maliwanag. Pagkababa niya ng telepono, sumandal si Marco sa pader at napapikit. Ano ba itong ginagawa niya? Matagal na siyang umiiwas sa anumang uri ng komplikasyon. Matagal na niyang sinabi sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala o tutulong sa isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Lalo na sa isang taong may koneksyon sa mga De Villa. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na gawin iyon. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na bahagyang nakakatakot, ngunit kasabay nito ay nagbibigay ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga upuan, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang isang babae. Nanigas si Marco. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa ibabaw ng lamesa. Kilala niya ang babaeng iyon. Si Beatrice De Villa. Nakita niyang pumasok si Beatrice sa gate,
Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isa pang tao sa loob ng bakuran. Si Ara. Kausap ito ni Doña Elvira. Ang matandang babae ay may itinuturo at si Ara ay nakatungo lang tumatango. Isang malamig na hinala ang biglang pumasok sa isipan ni Marco. Ang pagdating ni Ara. Ang biglaang pagpapakita ni Beatrice. Nagkataon lang ba ang lahat? Maya-maya, nagbukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng dati. Dumiretso ito sa counter. Isang kape, utos nito, hindi man lang siya tinignan. Nagsimulang magtimpla si Marco, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas. Ang bagong katulong ko madalas yata dito, biglang sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay tila kaswal, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Hindi sumagot si Marco. May kilala ka bang nagngangalang Marco Sandoval? Napahinto si Marco sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Doña Elvira. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng takot o galit. Tinitigan niya ito ng diretsyo, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang tanong na iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay isang pagsubok. Isang babala. At alam niyang hindi lang ito tungkol sa kape. May kilala ka bang nagngangalang Marco Sandoval? Ang tanong ni Doña Elvira ay umalingaw sa isipan ni Ara na parang isang malakas na kulog. Nakatayo siya sa hardin, abala sa pagdidilig ng mga rosas, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa hose. Naramdaman niya ang matalim na titig ng matanda mula sa bintana ng mansyon. Mula noong gabing narinig niya ang usapan sa telepono, ang bawat araw ni Ara sa mansyon ay naging isang maingat na pagsayaw sa apoy. Nagtatrabaho siya ng tahimik, ang ulo ay laging nakayuko, iniiwasan ang anumang makakatawag ng pansin. Ngunit ang tanong na iyon, nakaswal na ibinato sa kanya ni Doña Elvira kaninang umaga, ay isang malinaw na babala. Alam ng matanda. O kung hindi man, naghihinala ito. Hindi po, ma'am, mabilis niyang sagot noon, pinipilit na huwag mautal. Wala po akong kilalang ganyan. Isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan para mabuhay. Ang totoo, si Marco Sandoval ang naging tanging liwanag niya sa madilim na mundong pinasok niya. Ang pagsasauli nito ng pera, ang libreng kape, mga maliliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw. Kahit na alam niyang mapanganib, hindi niya maiwasang bumalik sa ikapihan ni Lolo tuwing inuutusan siyang bumili ng kape. Ang ilang segundong pagsulyap sa seryoso, ngunit malamyos na mga mata ni Marco ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang hapon, habang nag-aabang siya ng jeep para bumili ng mga grocery, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ara! Napalingon siya. Si Marco, nakatayo sa labas ng kanyang coffee shop. Ang dibdib ni Ara ay biglang kumabog ng malakas. Huwag ka munang umalis, sabi nito. May sasabihin ako sa'yo. Puno ng pag-aalinlangan, lumapit si Ara. Bakit po, sir? Hindi ito sumagot. Sa halip, naglakad ito papunta sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Walang nagawa si Ara kundi sumunod, ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng takot at pag-asa. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mga mata ng mansyon. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Yung gamot ng nanay mo, panimula ni Marco, nakatingin sa malayo. Nakausap ko ang isang kaibigan. Sinabi niya na may isang foundation na pwedeng tumulong sa mga gastusin. Napatingin si Ara kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Paano niya nalaman? Naisip niya ang reseta na nawala niya. Sir, paano? Huwag mo nang isipin yon, putol ni Marco sa kanya. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang pader ng pagiging seryoso na laging nakapalibot dito ay tila bahagyang gumuho. Ang mahalaga, may pag-asa. Huwag kang susuko. Sa mga salitang iyon, isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Ara. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga luha ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Salamat po talaga, sir. Marco na lang, sagot nito, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti si Marco, at para kay Ara,
mas maliwanag pa iyon kaysa sa sikat ng araw. Simula noon, ang kanilang mga lihim na pagkikita sa parke ay naging regular na. Pagkatapos ng kanyang trabaho, tataka si Ara ng ilang minuto para lang makita si Marco. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paborito niyang bulaklak, ang pangarap ni Marco na palakihin pa ang coffee shop. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Ara na isa siyang kasambahay na nagtatago at si Marco ay isang lalaking may mapait na nakaraan. Sila lang si Ara at si Marco, dalawang taong nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad pabalik, hindi napigilan ni Ara ang sarili. Bakit mo to ginagawa, Marco? Bakit mo ako tinutulungan? Huminto si Marco sa paglalakad. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay gumapang sa buong katawan ni Ara. Dahil nakikita ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, seryosong sabi ni Marco, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Nakikita ko ang pag-asa. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa kanya. Napapikit si Ara. Naramdaman niya ang malambot na pagdampi ng mga labi nito sa kanya, isang halik na magaan, nag-aalangan, ngunit puno ng damdamin. Isang halik na nangangako ng bagong simula. Ngunit ang mahikang iyon ay biglang nabasag. Kinabukasan, habang nag-uusap sila sa loob ng kapihan ni Lolo, isang bihirang pagkakataon na wala masyadong tao, isang tunog ng kampana ang nagpatigil sa kanilang tawanan. Isang babae ang pumasok. Maganda, elegante, at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa kabuuang sahod ni Ara sa isang taon. Nakatingin ito ng diretso sa kanila, ang mga mata ay nanlilisik. Marco. Ang boses ng babae ay puno ng pag-aari, isang tono na pamilyar at masakit para kay Marco. Sa isang iglap, ang init at saya na nararamdaman ni Ara ay naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Nakita niya kung paano nagbago ang anyo ni Marco. Ang ngiti sa mga labi nito ay nawala. Ang mga mata nitong kanina lang ay puno ng lambing ay naging kasing lamig ng yelo. Ang pader na pinaghirapan nilang tibagin sa mga nakaraang linggo ay muling bumangon, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Beatrice, sabi ni Marco, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Si Beatrice de Villa. Ang anak ni Doña Elvira. Ang babae mula sa nakaraan ni Marco. Napatingin si Beatrice kay Ara, tinitignan siya mula ulo hanggang paa na maihalong paghamak. At sino naman to? Ang bago mong libangan, tanong nito, ang bawat salita ay mailason. Hindi nakasagot si Ara. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging napakaliit. Sa harap ng karangyaan at kumpiyansa ni Beatrice, naramdaman niya ang agwat ng kanilang mundo, isang agwat na hindi kayang punan ng isang halik o ng mga pangako. Umalis ka na, Beatrice, mariing sabi ni Marco, ngunit ang tingin nito ay hindi na nakatuon kay Ara, kundi sa multo ng kanyang nakaraan. Tumawa si Beatrice, isang tawang walang saya. Bakit, Marco? Natatakot ka ba na malaman niya kung sino ka talaga? O baka naman, natatakot kang malaman niya kung sino siya talaga? Lumapit ito sa counter, ang mga mata ay nakapako kay Ara. Nagtatrabaho ka sa amin, di ba? Isa kang katulong. Ang salitang katulong ay binitiwan ni Beatrice na para bang ito ang pinakamaruming salita sa mundo. Naramdaman ni Ara ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Marco ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nitong kanina lang ay nangungusap ng pag-asa ay ngayon puno na ng pagdududa at sakit. Ang tingin nito ay tumago sa kanya, na para bang ayon lang nito na pagtanto ang lahat. Ang pagiging kasambahay niya sa mga de Villa. Ang biglaang pagbabalik ni Beatrice. Ang lahat ng pagkakataon. Sino ka ba talaga, Ara? Tanong ni Marco. Hindi na ito ang Marco na nakilala niya sa parke. Ito ang Marco na una niyang nakita, isang estrangherong malamig at sugatan. Ang tanong ay hindi na isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang akusasyon. Isang hatol. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Ara ang pagbagsak ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang tiwala ay nawasak. Ang pag-asa ay naging abo. At sa gitna ng lahat, naramdaman ni Ara na muli siyang nag-iisa, nakakulong sa isang laro na hindi niya maintindihan, isang laro kung saan siya ang talo bago pa man magsimula ang lahat.
Sino ka ba talaga, Ara? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Marco, kahit pa matagal nang nakaalis si Beatrice at naiwan siyang mag-isa kasama si Ara sa nananahimik na coffee shop. Ang sagot na hinintay niya ay hindi dumating. Sa halip, ang nakita lang niya ay ang unti-unting pagbagsak ng mga luha sa mga mata ni Ara bago ito tumakbo palabas, dala ang bigat ng kanyang akusasyon. Hindi niya ito hinabol. Paano niya hahabulin ang isang taong hindi na niya kilala? Sa mga sumunod na araw, ang tikapihan ni Lolo ay naging isang bilangguan para kay Marco. Bawat sulok ng lugar ay nagpapaalala sa kanya kay Ara, ang upuan kung saan sila unang nag-usap, ang counter kung saan ito nahihiyang nag-abot ng bayad, ang bintana kung saan niya ito laging tinatanaw habang papasok sa mansyon ng mga De Villa. Ang mansyon na iyon. Lahat ay bumabalik doon. Ang pagdating ni Ara ay kasabay ng paglitaw ng mga anino ng nakaraan. Ang pagbabalik ni Beatrice, na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, ay hindi maaaring isang simpleng pagkakataon. Ang isipan ni Marco, na sinanay na ng kapaitan at pagdududa, ay nagsimulang maghabi ng mga teorya. Ang bawat teorya ay mas masakit kaysa sa nauna. Paano kung tama si Beatrice? Paano kung si Ara ay isa lang kasangkapan? Isang pain na ipinadala ng mga De Villa para sa isang layunin na hindi niya alam. Marahil ay para saktan siyang muli. O marahil ay may mas malalim na dahilan. Ang kaisipang iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang natitirang tiwala sa kanyang puso. Ang alaala ng kanilang mga ngiti, ng kanilang mga kwentuhan, ng halik sa ilalim ng puno ng akasya, lahat ay nabahiran na ngayon ng laso ng pagdududa. Ginawa ba niya ang lahat ng iyon dahil sa utos? Ang bawat ngiti, bawat tawa ay isang pagkukunwari lang ba? Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit. Pinanood niya ang mansyon mula sa bintana ng kanyang coffee shop. Naghintay siya. At nang makita niyang lumabas si Ara para magtapon ng basura, sinundan niya ito. Hindi para kausapin kundi para magmasid. Nagtago siya sa likod ng isang malaking sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada. Mula doon, kitang-kita niya ang likod ng hardin ng mansyon. At ang nakita niya ay isang eksenang kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Nakatayo doon si Doña Elvira. At si Ara. Nakita ni Marco kung paano nag-abot si Doña Elvira ng isang makapal na puting sobre kay Ara. Kinuha ito ni Ara, yumuko at pagkatapos ay pumasok na muli sa loob ng bahay. Simple lang ang eksena. Walang marahas na nangyari. Ngunit para kay Marco, iyon na ang pinakamalinaw na ebidensya. Ang imahe ay biglang nagpatong sa isang alaala mula sa nakaraan. Ang imahe ni Beatrice, masayang tumatanggap ng isang maliit na kahon ng alahas, mula sa isang matandang lalaking mayaman sa isang restaurant, ilang araw lang bago sila maghiwalay. Ang parehong eksena. Ang parehong pakiramdam ng pagkakanulo. Pera. Sa huli, lahat ay tungkol sa pera. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kalungkutan sa puso ni Marco. Galit sa mga De Villa. Galit kay Beatrice. Galit kay Ara. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil muli siyang nagpakatanga. Muli siyang nagtiwala. Hindi na siya nag-isip. Tinawid niya ang kalsada at hinarang si Ara na papalabas na muli ng gate, marahil ay may bibilhin. Nagulat si Ara nang makita siya. Marco T. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, malamig na sabi ni Marco. Ang bawat salita ay matalas, puno ng pait. Hindi tayo magkakilala. Anong-anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Ara, ang mga mata ay nagsusumamo. Nakita ko kayo, sabi ni Marco. Nakita ko kayo ni Doña Elvira. Ang sobre. Sabihin mo sa akin, Ara. Anong kapalit noon? Anong kapalit ng paglapit mo sa akin? Namilog ang mga mata ni Ara sa pagkabigla. Hindi iyon ang iniisip mo. Sahod ko iyon. In advance ko para sa nanay ko. Ngunit ang mga paliwanag ni Ara ay hindi na tumatago sa pader ng galit na itinayo ni Marco. Ang naririnig lang niya ay mga kasinungalingan. Mga pagkukunwari. Talaga? Ang galing naman. Ang galing ninyong lahat umarte, sarkastikong sabi ni Marco, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi.
Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magkano ang bayad sa iyo ng mga divilya para lokohin ako? Sapat na ba yan? Sapat na ba para bilhin ang konsensya mo? Nakita niya ang sakit sa mukha ni Ara. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Ngunit hindi na siya naawa. Ang nakikita lang niya ay ang pagkakanulo. Marco, maniwala ka sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Ara, hinawakan nito ang kanyang braso. Marahas na iwinaksi ni Marco ang kamay nito. Huwag na huwag mo akong hahawakan, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Lahat kayo ay nabibili ng pera. Tumalikod si Marco, hindi na kayang tagalan ang tingnan ang mukha ni Ara. Ang mukhang minsan niyang hinangaan, ang mukhang minsan niyang hinalikan, ay mukha na ngayon ng isang traidor. Simula ngayon, sabi niya nang hindi lumilingon, ang kanyang boses ay pinal at walang anumang emosyon. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Hindi niya nilingon ang babaeng umiiyak na naiwan sa likuran niya. Pumasok siya sa kanyang coffee shop, isinara ang pinto, at isinara na rin ang huling natitirang bintana ng kanyang puso. Naiwan si Ara sa labas, basag at durog, sa ilalim ng isang kalangitan na biglang naging kulay abo. Ang paglakad pabalik sa mansyon ay parang paglalakbay sa sariling libingan. Ang bawat hakbang ni Ara ay mabigat, ang bawat paghinga ay masakit. Ang mga salita ni Marco, "Huwag ka nang magpapakita sa akin," ay parang mga pako na bumaon ng malalim sa kanyang puso, at ang bawat tibok nito ay lalong nagpapasariwa sa sakit. Ang ginintuang gate ng mansyon ay hindi na mukhang tarangkahan ng paraiso. Ito ay pinto ng isang hawla kung saan siya nakakulong kasama ng kanyang mga takot at ng kanyang bigong pag-asa. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari, ngunit para kay Ara, ang mundo ay nawalan na ng kulay. Giniginaw siya sa kabila ng init ng panahon. Ang kanyang mga galaw ay naging mekanikal. Naglilinis, nagluluto, sumusunod sa utos. Ngunit ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang puso ay manhid. Ngunit si Doña Elvira ay tila may ibang plano. Hindi nito hahayaang manatili lang sa pananahimik ang sakit ni Ara. Kailangan nitong durugin ang anumang natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Ara! Ang matinis na boses ni Doña Elvira ay pumuno sa sala kung saan abala si Ara sa pagpupunas ng mga kasangkapan. Bakit ganito ang trabaho mo? Tanong ng matanda, itinuturo ang makintab na sahig na marmol. Ang dumi-dumi. Hindi ka ba marunong maglinis? Napatingin si Ara sa sahig. Makinis ito at walang bahid ng anumang dumi. Kakatapos lang niyang imop iyon kanina. Pero ma'am, kalilinis ko lang po. May nakikita akong alikabok, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Lumakad ito at sinadyang iurong ang isa sa mga mabibigat na upuan, gumawa ng isang gasgas na tunog sa sahig. Tignan mo. Linisin mo ulit. Lahat. Nakatayo sa gilid ang dalawa pang kasambahay, nagbubulungan at nagpipigil ng tawa. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal. Walang siyang nagawa kundi tumango, kumuha ng basahan at muling lumuhod sa sahig. Habang nagpupunas, ang mga salita ni Marco ay bumalik sa kanyang isipan. Akala ko iba ka, pare-pareho lang pala kayo. Marahil ay tama siya. Marahil ay ito lang talaga ang nararapat sa kanya. Ang mapahiya, ang tapak-tapakan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Laging may mali sa kanyang ginagawa. Masyadong maalat ang luto. Maling sabon ang ginamit sa paglalaba. Hindi maayos ang pagkakatupi ng mga damit. Bawat pagkakamali, gaano man kaliit, ay pinalalaki ni Doña Elvira, lalo na kapag may ibang taong nakakarinig. Isang hapon, inutusan siya ni Doña Elvira na pumunta sa isang maliit na grocery sa labas ng subdivision. Ang daan papunta roon ay dumadaan mismo sa tapat ng tea-kapihan ni Lolo. Habang naglalakad si Ara, pinilit niyang huwag tumingin sa direksyon ng coffee shop. Ngunit ang kanyang mga mata ay may sariling isip. Napasulyap siya. At nakita niya si Marco. Nakaupo ito mag-isa sa isang mesa malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit tila wala naman talagang tinitignan. Hawak nito ang isang tasa ng kape, ngunit hindi naman umiinom.
Ang mukha nito ay blanko, ngunit nakita ni Ara ang pagod at lungkot sa kanyang mga balikat. Hindi ito mukhang masaya. Hindi ito mukhang nagtagumpay. Mukha lang itong wasak. Katulad niya.